Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO na hindi nito sasantuhin ang mga nagpapakalat ng fake news, partikular na ang mga malisyosong impormasyon tungkol sa unang pamilya at sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na ipinapatupad ng pamahalaan ang Zero Tolerance Policy laban sa mga individual o grupong sadyang nagpapakalat ng mga gawa-gawang kwento upang maghasik ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Dagdag pa niya na hahabulin nila ang mga nasa likod ng mga paninira at papanagutin sila sa batas. Nagpahayag ang Department of Foreign Affairs ng matinding pagdadalamhati sa pagkasawi ng isang Pilipina matapos na tamaan ng missile attack ang isang tirahan sa Haifa, Israel noong gabi ng April 5, 2026. Nasawi rin sa insidente ang kanyang asawang Israeli at matatandang biyenan. Sinabi ng DFA na inaasikaso na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang pangyayari sa pamilya ng biktima para sa mabilis na pagbiyahe ng mga labi nito pabalik sa bansa. Binuo ng Department of Energy ang partnership para sa pagtutulungan kasama ang local officials upang kilalanin at maparusahan ang mga gas station na sobra kung magpatupad ng oil price increase. Sa ngayon, may 71 mga gas retail outlets na ang kumpirmadong napasara dahil sa hindi pagsunod sa National Price Adjustment Directive mula noong buwan ng Marso. Kasama ng DOE ang PNP, LGU, National Power Corporation at National Electrification Administration sa ginagawang on-site inspection upang alamin kung sumusunod o hindi ang mga gas stations sa tamang presyuhan ng petroleum products. Tatagal pa ng hanggang 50 araw ang supply ng langis sa bansa habang inaasahan ang pagdating ng buffer stocks ngayong Abril. Sinabi ito ni DOE Undersecretary Sandy Sales. Anya na sa 900,000 na barrels ng langis ang nakatakdang dumating ngayong buwan. Kabilang na dito ang unang 300,000 barrels na inaasahang darating bago mag-Abril at 10 na galing sa Malaysia, habang dalawa pang mga shipment ang susunod na darating mula sa North Asia at India. Hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang 58 pahinang petisyon, hiniling niya sa Korte na magpalabas ng isyu ng temporary restraining order upang ihinto ang pagdinig ng House Justice Committee. Iginiit niya na ang proseso ay labag sa konstitusyon at dapat ideklarang walang bisa dahil ginagawa na nila ang mini-trial gayong Senado lang ang may kapangyarihang gawin ito.